Sarap. So, gumawa kami ng bilog-bilog dun sa flour na pinaalsa namin. And then, after 30 minutes, binalog-bilog. And i-rest pa to ng another 10 minutes. And after 10 minutes, ito na yung gagawin. So, after nung 10 minutes rest, nung binilog-bilog naming flour, harina. Yan, fill natin lang ni Beshi ko. Tapos, yung ipapalaman naming filling sa bread na ginagawa namin is ube. Gumagawa ko ng ube, halaya. Pero dahil walang ube ngayon sa palengke, DIY lang to. Ito ay pinaghalong kamote and gabi. So, ito papalaputin lang namin until we get the correct consistency. Consistency! Babalik ako mamaya for the update. Tapos dito, kiniwar-kiwar lang ni Bessie ko yung ube. No, pumagkat siya mamaya pag gagawin na namin yung piyaya. Diba? Gogo na yung gogo kanyan para pota makonyat na alijok mo para daw maging malagkit na. Okay. Tapos, after 5 to 10 minutes, ganyan na yung consistency niya. Oh, besh. Malafot na. Lasang-lasang ubi halaya talaga siya. Hindi mo siya mapagkakamalang kamote at gabi. At dito naman yung una naming pinalaman, medyo malaki. So, ginawa na lang namin siyang siopaw. At yes, masarap din siyang gawing siopaw. Yung ginawa mong dough, pwede din gawing siopaw. After that, ito na. This is it, guys. Ito na yung finished product ng ating own version piyaya. Not so perfect, pero pwede na. Masarap naman daw, sabi ng mga nakatikim. And the ubi halaya na ginawa ko, masarap din. So, try nyo na din sa mga bahay nyo. Ang ingredients lang nito ay flour, asin, mantika, tsaka pasensya mo. Kasi maggogok ang ubi keni. Okay? Thanks for watching! Bye!